Happy Sunday everyone! Tayo naman po ready na pong mag-church muna tayo guys bago tayo pumunta sa ating mga trabaho. Unahin muna natin ang Panginoon guys. Let's go! Sa mga bagay namin po nararanasan sa aming buhay, sa amin na nilikapon niyo para sa amin, sa bawat isa po na nilalang ninyo sa umaga sa bugis po ninyo Panginoon Jesus. Kami po ay pinupuhon at pupuri ng pagkasalanan. Sa kalakasan, Panginoon, sa karunungan, kaalaman, sa kapayapaan di malirik, naway amin po itong masumpungan. Higit sa lahat, Panginoon Jesus, ang lahat ng nilalang at lahat ng nilikhain ay para sa inyo. Para sa inyong kaluluhan, para sa inyong layunin. Nawa sa umaga po ito, sa amin pong pagsasaliksik ng inyong salita, nawa yung inyong kalooban, plano, ang pagpunta sa lamunan at saka sa pupuntan sa coordination po, napakalaki po kasi una-una. Hindi pa po nakaalis yung team. Ang tanong nila, babalik pa po bakit? Nakita po namin ang saya namin ng mga mata. Puso, dahil nakikita po nila na nagkaroon sila ng pag-asa na makarinig muli ng salita ng Panginoon. At yung naipagkaman natin ang pagmamahal sa kanila ng pagsang ng Panginoon. Maganda yung naging impact sa atin yun kasi sa ganun, sa isang panawagan na ganun karaming tumubo. Ibig sabihin, Panginoon Tapio, interesado sila na makinig ng salita niya. Ang natutunan ko po sa pagiging bukas sa mga sitwasyon kung ano yung dapat mong gawin. Yung marunong ka yung nakakapag-adjust ka sa sitwasyon kung ano yung dapat mong gawin at kung ano yung hindi mo dapat gawin. sabi ko, biglaan lang po ito kasi si Brother Philip Dawon at yung kanyang Filipina wife na nurse ay paalis na yung first week ng January, June. So actually, matagal na sila nag-connect sa akin, September, kaya February na yun, ay 7 linggo po ako nasa NKT, na po sa karamdaman ni Sister Edna.
At hindi na po talaga kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-meet at magkausap. Pero nagkaroon kami ng reconnection dahil nga po yung kanila pong 3-day na seminar workshop sa cross-cultural mission sa Isulan. Nakita sila ni Sister Nieva, so ni-reconnect ako ni Sister Nieva. Kaya since then, nag-usap kami ni Pastor Matthew. Yan. Dahil sila po ang gumamit ng kanta at gumawa nito at saka yung pamangkin ko po, yan. Yan. No? Kaya nung umalis po kami, hindi na nahabol yung yakap ng ama. Hindi po ba? Kung baga, sinabi namin, ito ay para sa ating Diyos. No? Ang awitin ito. Amen. Ito po ang aming gitarista ko, Brother Mike.
So yung kalinga po comes from two roots, dalawang meaning. Isang kalinga, sa Tagalog, it is with concern, compassion, and care for. Sa isang na pagbawa ng aming mga hindi pong iniatas sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat hininga, sa bawat buhay na aming tinatanggap sa araw-araw. Taas po natin ang ating kamay sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, makapaghaharap sa inyo ng walang kapigtasan, may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Isang Kristo, Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman sa kanan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu. At magsabi na, Amen! Amen! Hallelujah! Sabay-sabay po natin awitan at papurihan ng Panginoon. Alalang ang ganda, anumang maging panahon, anumang magkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y A few minutes later.